Hello people, it's still 9 a.m. and ito nga yung unang araw na maglalakad siya sa labas ng naka-harness kasi usually nasa loob lang siya ng bag habang naglalakad ako sa labas. So bakit nga ba napagdesisyonan naming ilabas na siya at hindi lang ikulong sa bahay? Una dyan ay gusto namin ma-adapt niya yung surrounding na maraming tao siyang nakakahalubilo kasi baka in the future idalhin namin siya sa mga travel, sa beach, kahit saang lugar na public at hindi siya magkakaroon ng panic attack. So itong pusa na to ay inampon namin siya last year August namin siya nakuha at baby pa siya noon, mga 4 months pa lang siya noon. So ever since, hindi namin yan siya nilabas at kami lang talaga ng husband ko yung kilala niya sa buong buhay niya. And then pangalawa doon ay hindi kompleto yung vaccine niya during that time, so hindi pa siya pwedeng ilabas. Ito yung unang araw na nasa labas siya at medyo okay naman siya, cooperative naman yung ugali niya dyan. Though nag-ano pa siya, nag-i-explore at then yung area na to ay medyo madumi kasi nga yung may mga aso dito nila nilalakad sa area na to kasi nga tamad silang linisin yung dumi ng aso nila. Kasi nga dito napaka-stricto ng rule, kapag may aso ka na ilalakad mo sa public, kailangan pulutin mo yung dumi ng aso mo or else bibigyan ka ng multa kapag nahuli ka ng pulis. So dito na lang nila dinadala para madali ang buhay, ganon. So ang pusa na to ay nakapangalan sa husband ko at hindi sa akin kasi nga yung husband ko ay permanent resident na dito. So mahirap bang mag-ampon ng pet dito? Hindi naman, depende sa inyo kung capable kayo at before naman sa adoption dito ng animal or ng any pets ay magkakaroon pa rin naman ng interview from adoption center and then later on magkakaroon kayo ng house tour. So yung buong bahay mo ipapakita mo sa kanila from CR, bedroom, kitchen at sa area ng buong bahay nyo kasi gusto nilang makita kung secure ba yung pusa na alagaan nyo or hindi. And then tatanungin din nila kung ano yung trabaho mo. And then yung availability mo kasi nga yung pusa bawal silang iwan ng buong week na solo lang sila kasi nagkakaroon sila ng anxiety. In the beginning, I find it weird kasi wala naman tayong ganyan sa Pinas eh. Sa Pinas naman kasi adapt lang ng adapt basta may pang ano kayo, may pang vet. Hindi pala dito. Napaka iba ng rules nila dito. Para bang nag-aampon kayo ng bata. So simula nang pumunta ako dito, never akong nakakita ng pusang kalye. Kasi halos lahat ng pusa dito ay naka-microchip. So once mawala yung pusa ninyo sa gubat or sa kahit saan, ay pwede lang silang i-surrender sa vet, sa police, and then i-scan lang yung likod na nila and then makikita na nila kung sino yung may-ari. Lahat ng information, address, number, lahat nandoon na yun. Anyway, nagstay lang kami dito sa labas ng almost 1 hour kasi nga tinitesting ko pa lang kung okay siyang ilabas or hindi. And Saturday kasi nung ilabas ko to siya, kaya medyo maraming tao talagang dumadaan at gustong i-pet siya. So itong magina na to ay dumaan lang sila at nakita nila yung pusa ko. And then yung nanay, tanong ako kung first time bang lumabas ng pusa ko at sabi ko yes, first time niya to. And then yung anak, gusto niyang hawakan yung pusa ko. And then trinay ko siyang ipahawakan pero ayaw ng pusa ko, naging mailap siya. Pero sinabihan siya ng nanay niya na maging maingat kasi baka makalmot daw yung anak niya. Pero hindi naman. Then after that, naging mailap siya, tumakbo siya. Kaya pinapakalma ko yan siya dyan. And then after mga 5 minutes, umuwi na kami kasi nga mainit na din yung panahon, so hindi maganda sa pusa na matagal sa labas kapag mainit yung panahon. Lang naman kami nakatira tapos naglakad lang kami dito. Tinetest ko lang muna siya. First doon pinalakad ko siya doon and then hanggang dito lang tapos ganitong oras maraming tao yung naglalakad so natatakot pa siya kasi hindi siya sanay sa mga tao. So, baka mamaya ay lakad ko na naman siya ulit. Pero ngayon, stop muna kasi
Na-expose na siya masyado. Ito yung neighborhood. Ito yung neighborhood namin. Ayun. Tapos ito yung directly doon sa bush. Uwi na muna kami kasi nagiging agresibo na yung pusa. Kasi hindi siya pwedeng i-expose ng sobra. Bukas siguro o mamaya ulit. So ito yung nangyari sa kanya mga after 3 minutes ng pag-uwi namin. Nakita ko yan siya dyan, natutulog. And then today, nag-decide ako na mag-bake ng cake. Yung normal cake lang, hindi yung chiffon cake. Palagi akong failed sa chiffon cake eh. So ang tawag ko dito ay lemon cake. Yung basic lang. So habang nagbe-bake nga ako dyan, ay nakikinig lang ako ng drama sa TV. Yung parang sa unang panahon, yung Mr. Romantico. Ganun. So, master ba akong mag-baking and master ba akong magluto? Hindi. Both hindi. Pero matututunan nyo yan along the way kasi may YouTube naman, may internet naman, and then yung internet naman dito ang bilis at hindi loading katulad sa Pilipinas. So, example, yung internet, yung sa data lang, magpapaload ako ng worth 600 peso. That is 100 gigabyte na data na yun siya, plus my unlimited call locally. And then, my 1 hour international call na yun siya with unlimited text as well sa local lang. At pag sa bahay naman, wifi naman yung gamit ko. Sa labas ko lang mostly nagagamit yung data ko. So, 100 gigabyte, that is too much na, to be honest. Anyway, balik tayo sa pagluluto. So, paano ako natutong magluto? Well, sa Asian culture kasi, normal lang yan na marunong kami mostly sa bahay kasi parang yun yung training sa amin simula pagkabata. Kumbaga, Girl Scout ba? So, kahit saan ilagay ay mabubuhay. At saka mostly yung family ko ay marami kaming babae. So, kaming mga girls ay marunong talagang magluto ng pagkain. I remember pagkarating namin sa school ay talagang may kanya-kanya na kaming mga obligasyon sa bahay. Yung isa, magluluto. Yung isa, magtutupi ng damit. Basta lahat kami may mga obligasyon, ganun. Anyway, hindi ko na to siya finilm ng zoom in kasi nga makikita nyo naman to sa internet. So, madali lang naman to siyang gawin. Minix ko lang first yung mga dry ingredients and then ginamitan ko first yung white metal and then later on, minix ko din yung wet ingredients sa dry ingredients. Then, ganyan lang. Minix ko lang. Basta tama yung measurement ninyo, then that's fine. So, bago ang lahat, i-preheat nyo muna yung oven ninyo. Sa guide, sinabi dapat 180 degrees Celsius, but ako ginawa ko 150 degrees Celsius para slowly yung pag-rise ng cake ko. Binit ko lang siya ng more or less 2 to 3 minutes lang. Do not overbeat it kasi hindi siya mag-rise ng maayos. Then, always put karta forno, yung papel sa ilalim para hindi siya dumikit. Hindi siya mahirap tanggalin pag maluto na siya. And then, niluto ko lang to siya ng more or less 35 to 50 minutes. So for the soup ay gagawa ako ng tinatawag na harira. Ang harira ay isang traditional Moroccan soup na inihahanda sa kahit anong okasyon. Especially sa Ramadan, sa kahit na anong importanteng okasyon. Pag nagluluto ako nito, wala na akong measurement. So tinatansya-tansya ko lang. So bali, nagprepare lang dyan ako ng onion, parsley, celery. Celery kasi yung magbibigay ng amoy. And then mag-a-add din kayo ng cinnamon. Yung ginamit kong meat ay yung chicken. Hindi naman yung beef or lamb. Depende yun sa inyo. Then, nung naluto na, nag-add ako ng tinatawag na chaaria. Pwede rin kayong gumamit ng vermicelli. Depende yun sa inyo kung gusto nyo or hindi. Ready to serve na. Isa sa nagustuhan ko rito ay maasim siya at hindi nakakaumay yung lasa.